Kamusta yung mga senpai? Anyway, baka gusto nyong i-follow yung Facebook page ko. Libre lang ito, maawa na kayo. Currently nasa 500 followers na siya, kaya thank you sa inyo. Then singit ko na rin yung senpai ko na si Gabriel. Grabe, as in ang gaganda ng mga content niya, like for sure na magugustuhan nyo. Dahil nag-anime review siya ng mga Tagalog anime. Then nagre-recommend siya sa mga newbie pa sa industry ng anime kung ano nga ba yung maganda panoorin. Drop ko na lang sa comment section yung link ng channel niya, kaya subscribe na kayo. At tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 61 ng Record of Ragnarok na pinamagatang The Pride of the King Dead. So bago nga natin gisa-gisahin ang kabanata na ito, unting sulyap muna tayo sa previous chapter. Nasabi nga sa panel na ito na paano na-awaken ni Qin Shi Huang yung ability niya makita yung key points ng kalaban. Dahil nga daw ito sa pakikipaglaban niya sa anim na state. Then na-acknowledge nga ni Hermes at Zeus yung capabilities ni Qin Shi. Sa kadahilanang gagawin niya ang lahat upang manalo sa paglalaban. Nagawa nga ni Qin Shi Huang ma-fatal damage yung kaliwang braso ni Hades, at ang technique na ito ay dedicated sa 5 tools of war na tinatawag na White Tiger Moonbow. Nasaksihan nga natin yung kalamangan ni Qin Shi Huang sa paglalaban throughout his technique na nagbibigay kay Hades na matinding suliranin na kahit mortal si Qin Shi ay nagagawa siyang masabayan nito sa paglalaban ng Ragnarok. Na-acknowledge nga ni Hades yung lakas ni Qin Shi, sa kadahilan siya lang daw yung tumagal ng ganito kay Hades sa pagdeduelo. Sa chapter nga na ito ay dadalhin tayo kung saan yung waiting room ni Beelzebub. Mahalata naman kasi natin yung simbolo ng tarangkahan na flies. We all know naman na si Beelzebub ay kinikilalang Lord of Flies. Makikita nga natin na maraming kakaibang nilalang sa waiting room niya na pinag-eksperimentuhan ni Beelzebub. Then doon ay masisilain natin si Beelzebub na nakaupo malapit sa kanyang unidentified creature na pinag-aaralan nang biglang tumingin ito sa kanya. Nagkaroon nga ito ng sariling consciousness at nagwala ito sa kanyang sariling chamber at winasak niya ito. Makikita nga natin si Beelzebub na walang reaksyon sa kanyang nilikha at pinapanood niya lang talaga ito. Nagmodify nga yung unidentified creature na ito at nagkaroon ng maraming patusok sa kanyang katawan at pati ang kanyang kamay ay naging mistulang parang isang espada na. Then inatake niya agad si Beelzebub at doon ay biglang naputol yung braso ng halimaw sa hindi malaman na dahilan, at yung naging wika nga ng Lord of Flies ay another experiment na naman daw yung naging failure. Bali yung reaksyon ni Beelzebub ay hindi siya satisfied sa kanyang experiment, kaya nung nakita ng halimaw na naputol ang kanyang braso ay nakasense agad siya ng takot sa personalidad ni Beelzebub at dali-dali siyang tumakas agad para maligtas ang kanyang buhay. Pero sa hindi inaasahan nga ay merong hindi tukoy na gods ang nakaabang sa pintuan. Then hindi nag-hesitate ang gods na ito na hawakan yung ulo ng halimaw at winika nito na wag daw subukan ng halimaw. So yung pinapaiwatig lang na hindi kilalang gods na wag daw subukan nito na lumabas, na hindi daw alam ng halimaw na ito na mas marami pang nilalang na mas delikado sa kanila. Habang hinawakan niya ang ulo nito, then base nga sa sinabi ng gods na ito ay tama nga naman dahil nasa lugar sila ng Valhalla at kung saan nandito yung iba't ibang malalakas na gods at mortal na nagpapahinga sa kanya-kanya nilang waiting room. Then doon ay habang hawak-hawak niya ang ulo nito ay bigla niya agad binalibag ang halimaw sa sahig na naging dahilan sa pagkawasak at pagkawala ng buhay ng halimaw. Makikita nga natin ang gods na nakamaskara na papalapit kay Beelzebub at winika nito na ano na naman ba daw yung ginagawa ni Beelzebub na kabalastugan na pag-experiment ng mga kadiring halimaw na ito. Then yung naging tugon na lamang ni Beelzebub sa nakamaskara na gods na nakikita niyang wala na problema sa pangangatawan ng gods na ito. At doon nga mga senpai ay nai-reveal na yung nakamaskara na gods at walang iba kundi si Adamas, ang God of Conquest na kapatid nila Zeus, Hades at Poseidon. Siya nga yung pang 13 sa God of Olympus. Alam ko magtataka kayo kung bakit 13 imbis na 12 lang, diba? Kung matatandaan nga natin sa chapter 15 ay unang lumabas yung appearance ng karakter ni Adamas at pumunta ito kay Poseidon. Nakipag-negotiate nga siya dito para pabagsakin yung currently na namumuno sa Valhalla, which is si Zeus. Then approximately ay hindi sila nagkasundo dahil sa walang pakialam si Poseidon sa kanya at doon ay nagkainitan ng dalawa. Pero yung nangyari ay nasaksak si Adamas sa banda niyang tiyan gamit yung trident ni Poseidon na nagsanhi sa pagkamatay niya, kaya't naging 12 gods na lang yung kinikilala sa Olympus. Bali nga sa chapter 15 sinabi ng narrator na namatay si Adamas. Then dito sa chapter 61 na kasalukuyan nating nire-review ay buhay si Adamas. So alam naman natin yung posibilidad na nangyari kasi base nga sa winika ni Beelzebub na pag-check sa katawan ni Adamas na okay ba ito
ay doon natin malalaman na si Beelzebub yung tumulong kay Adamas para ma-achieve yung pangangatawan niya na halos parang cyborg na at mabuhay ito. So mabalik tayo, yung naging tugon nga ni Adamas sa tanong ni Beelzebub patungkol sa kanyang katawan kung okay ba ito, yung naging sagot nga ni Adamas ay oo daw. Then yung naging tugon ni Beelzebub na mabuti naman, kung hindi nga daw ay magagalit siya kay Hades. At doon nga mga senpai ay nagtanong si Adamas kay Beelzebub na ano nga ba daw yung pumasok sa kanyang isipan na nagawa niya daw i-resurrect si Hadjun na isang demon god of 6'7". Bali ganun nga natakot si Adamas sa nakikreate ni Beelzebub kasi lingid sa ating kaalaman na isang legendary monster si Hadjun na kinakatakutan si Helem. Pero malas niya lang kasi nakaharap niya si Buddha. Dagdag pa ni Adamas kung ano nga ba daw yung gustong subukan ng Lord of Lies sa kanyang mga nililika dahil para sa kanya ay may malalim na dahilan ito. At doon ay sinabi na lang ni Beelzebub na gusto niyang gumawa ng halimaw na kayang patayin siya. Habang sinasambit niya ang katagang ito ay ngumiti siya. Bali ganun nga kakringi si Beelzebub na even sa kanyang sariling buhay ay nilalagay niya sa alanganin at gumagawa ng malalakas na halimaw para tapusin ang kanyang buhay. Nung narinig nga ito ni Adamas ay nagulat siya kaya't yung naging tugon niya na lang na isang creepy na god si Beelzebub kaya't pala daw wala siyang gods na kaibigan. At yung naging response na lang ni Beelzebub na parehas nga lang daw sila. Inayayahan nga ni Adamas si Beelzebub na manood na nagaganap sa paglalaban ng Ragnarok. Then tumanggi si Beelzebub na wala ng dahilan para panoorin niya ito dahil nga daw ay predicted niya na matatalo si Hades. Nagulat nga si Adamas sa sinabi ni Beelzebub at nainis dito at winika niya na hindi daw naiintindihan ni Beelzebub yung mga nangyayari na si Hades daw ay never matatalo sa kahit sino man, na kahit anong circumstances pa daw ito, bali nga ganun nirerespeto ni Adamas sa kanyang kapatid na si Hades. At doon ay ibabalik tayong muli sa paglalaban ng Ragnarok. Pakikita nga natin ang lahat na manonood na mortal na nag-cheer at sinisigaw ang pangalan ni Qin Shi Huang. Pakikita nga natin sa panel na ito na si Chunyan ay nag-cheer rin. Bali kasama nga siya sa mga mortal na naniniwala kay Qin Shi Huang na kahit sa kanyang kaluluwa ay nakasubaybay ito. Nagsalita nga ang God of Underworld na si Qin Shi Huang daw ay kanyang nire-recognize yung strength nito na karapat dapat daw maging hari. Kaya't bilang isang hari rin daw ng Underworld ay magre-response rin siya dito, which is strength versus strength ng mga hari kung sino yung dapat manaig hanggang huli. At doon nga mga senpai yung inaakala natin na aatake si Hades ay bigla niyang dinikit ang kanyang sandata sa kanyang dibdib. Nagulat nga ang mga gods at mortal sa kakaibang ginagawa ni Hades. Unti-unti niya nga sinugatan ng kanyang dibdib. Then si Qin Shi Huang naman ay naapektuhan dito dahil sa kanyang mirror touch synesthesia. Pero kahit ganun ay nagtataka siya kung ano nga ba yung ginagawa ni Hades sa kanyang sarili. At doon nga ay bumulwak yung maraming dugo kay Hades sa ginagawa niyang pagsugat sa kanyang dibdib. Makikita nga natin si Ares na nagtataka kung ano nga ba daw yung ginagawa ni Hades na para sa kanya ay nahihibang na ito. At yung naging tugon na nga lang ni Zeus sa sinabi ng kanyang anak ay nagkakamali siya ng inaakala. Kung nakakalimutan daw nila ay walang nakikilalang god si Zeus na halos kaparehas ni Hades na willing isacrifice sa kanyang buong buhay para manalo lang sa paglalaban at ito ang hari ng Netherworld na si Hades. Makikita nga natin sa panel na ito na nakatingin si Hades sa itaas ng langit habang kumakanta. Base nga sa ginagawa ni Hades ay parang inaalay niya kanyang buong buhay para lang sa paglalaban na ito para kay Poseidon. Kasi winika nga ni Kojiro na yung kinakanta daw ni Hades ay dedicated sa kanyang namayapang kapatid. At dito magwawakas ang chapter 61 na Record of Ragnarok. Uy mga senpai, thank you sa panonood. By the way, shoutout muna natin yung mga solid viewer natin. Shout nga pala kay Jairos David, Rico Pacanya, J. King Canada, Mary Jane Butal from Bohol, Vincent Nomeral, GPL, Isabela Cuarda, JB Valenzuela, GM Palada, Benzer Matsola, Glint Gameplays, James Sobornido, Marie Loreta, Ednel Sevillino, Jeb Scrum, JTB, Daddy Belaser, Reynil David, Claudine Relado, Boss Ray, Jet Ocon. Ay lang mga senpai, sa mga gusto magpa-shoutout, comment lang kayo sa ibaba. Stay tuned lang mga senpai, marami next nating i-upload ang chapter 61 ng Record of Ragnarok. Maraming salamat mga senpai, paalam!